Ashley, uuwi na ng Isabela. Guys, pag hinanap nyo ako sa vlog nila coach, tapos wala ako. So nag-ensayo kami isang hapon. And pagkatapos namin mag-ensayo, napansin ko na wala si Ashley doon sa ensayo. And maya-maya lang biglang umakyat at ito na nga ang sinabi niya. Ayun, namiga ko si coach. Look! Baduy? Baduy? Ano ba yun, Ariel? Uuwi! So tama kayo na narinig guys, uuwi talaga si Ashley. Pero dahil susuportahan niya ang tatay niya sa darating na eleksyon. Sean, kakadating mo lang. Tapos si Ariel kakadating mo nung nakaraan. Tapos uuwi na. Oo nga. Ay, parang hindi ubra. Hindi ubra. Ayan. Upo ka nga. Upo. Umupo. I-interview nga namin. Dito tayo, Sean. Anong gagawin natin dito? Banatan na natin. Ha? Banatan natin? Ako. Gadyo? Siya na daw. Simento ka kayo. Bakit ka uuwi? Simento yun na yan. Gadyo, bakit ka uuwi? Hoy, bakit ka nga ba uwi? Last week, umuwi ako sa Isabela para kumuha ng gamit ko. Uwi ako ngayon ulit dahil yung tatay ko lumaban ng Kagawad. Kailangan natin siyang suportahan para manalo. Tatay ko yun eh. Nangangampanya. Tatay ko. Allowance ko. The views and opinions expressed by the host do not reflect that of the store and its management. Kailangan po manalo ng tatay ko. Sabi sa inyo guys, nag-i-ensayo kami talaga dahil future tatakbo talaga to ng mga kagawad, kapitan. Politiko talaga, hindi Pinoy na. Sa Mexico, Pampanga, Sean Ivan Ilan. Iboto natin si Kagawad. Ha? Mga 3-4 years from now, tatakbo to ng kapitan. Ito tatakbo rin yan si Meto dito sa Dasma. Iboto natin si Kagawad. Yan talaga yung namin. Ano pangalan ng tatay mo? Robert po. Tito Robert, good luck po sa... Ano ba tinatakbo ni Tito Robert? Marathon? Kagawad po. Ayan, shoutout sa future kagawad ng Matusalem, Isabela, na si Tito Robert. Yan. Huwag niyong Claim na natin, mananalo si Tito Robert. Pag nanalo po ba kayo, Tito Robert, makakapunta kami sa inyo? Yan ang tanong! Yan ang tanong, pare! No, makakapunta tayo para dadayo tayo, tapos mag-ensayo tayo sa dagat. Yan! May dagat ba sa inyo? Teka lang, mahilig ba kayong dalawa sa dagat? Mga dagat, mga adventure, ganyan. Mga dagat, mga... Ikaw? Aquaman. Aquaman! Oy, 2 weeks lang, ha? Coach. Sayang ensayo ni Ashley, pero syempre supporta niya sa tatay niya yun. So, supportahan din natin siya. Pero, sayang dahil yung 2 weeks na yun, grabe na yung improvement. Tsaka yung galaw na ito, no? Oo, Yun ang nakakainayang gawin. sayang sabay-sabay na kayong gagalaw sa court, oh. Pero okay lang, November, dapat kumpleto na tayo, okay? Sige. Pero dahil kinakailangan niya umuwi ng 2 weeks, ang inisip ko lang syempre is paano niya ma-maintain yung ensayo niya at hindi siya mawawala sa kondisyon. Kaya para ma-make sure ko yun, ay eto ang sinabi ko. Uwi na to si Ashley. Pagdating sa Isabela, binigyan ko na siya ng homework, mga dapat niyang gawin. So mga kaibigan niya na taga Isabela dyan guys, kung pwede niyong supportahan si Ashley sa training na ginagawa niya. Kasi sabi ko sa kanya, pag bumalik siya dito after 2 weeks, nang wala na siya sa kondisyon, papauwiin ko na ulit siya na Isabela. Ayan, so binigyan ko na siya ng homework, ng assignment, 200 made shots a day. Hindi mabagal. Alam mo yung ginensayo natin? Quick pull-up. 200 a day. So kung 2 weeks yun, 14 days, makakagawa ka ng 2,800 made shots bago ka bumalik dito. Lagpas 14 days yun. So at least 2,800, 3,000 made shots bago ka umuwi dito. Nakaganong kadaming shots ka na, plus yung ensayo na sinabi sa'yo. Okay? Pag bumalik si Ashley dito guys, pagbalik niya dito ng November 5, mag-1-on-1 kami. Pag ito wala sa kondisyon, huling araw niya na yun, babalik na ito na Isabela. Okay? Okay? Kasi sobrang kondisyon na to eh. Ang ganda ng ginagawa nito eh. So gusto ko makita kung kaya niya bang i-maintain or dagdagan yung kondisyon niya kahit wala ako sa tabi niya. So kapag nagawa niya yun, ibig sabihin successful tayo kasi natututo sila kung paano mag-ensayo, mag-training on their own na kahit walang nag-guide sa kanila. And yun ang pinakamalaga. So Ashley, yung homework mo, makikita ko yan kung ginawa mo o hindi pagbalik mo dito. Okay? Ingat. Ingat. Ingatan mo yan kuya, future yan. Future ano ma, Mayor, PJ.
So, ayun na nga guys, paalis na si Ashley. See you in 2 weeks. Pero alam niyo ba guys, naniniwala ako na hindi niya papabayaan yung ensayo niya. Dahil sa mentality and attitude na develop niya over the weeks na nag-e-ensayo kami. At alam kong daladala niya yon. Nung mga nakaraang araw ay dumating na nga si Sean at sobrang daming tao ang nabilib kung paano siya maglaro. Hoy, di ko nakita! Pero guys, alam nyo ba na makalipas lang ang ilang araw ay meron na namang bagong dumating. So yun guys, may bago tayong scholar from Rizal. Nandito na siya ngayon. Bagong scholar natin. Samahan niya ako, susundin ko siya. You know? Sino siya? Actually, dapat matagal na natin siya makakasama nung nasa Pampanga pa lang kami. Meron pa nga akong ginawang vlog about him. Gusto ko nang buksan para doon sa mga susunod. Pero, hindi pa yun ngayon. Pero nagkataon lang kasi may nag-message sa atin. Kay Dane. Sino yan, boss? Si Ludwig Simon de Jesus. Dia. Si Dia! And actually, nagpunta na rin siya sa bahay namin nung nasa Antipolo pa lang kami. Pero honestly, hindi ko siya na-meet nung araw na yon. Nice shot! And ngayon, nandito na siya. Kung kailan tayo lumipat ng Cavite, ay makakasama na natin si Dia. So, sino nga ba tong bata na to? Ako po si Ludwig Simon DJ Dia from Morong Rizal, 18 years old. Nung nakita ko po na kumukuha na po ulit ng scholar nga po, chinat ko po si Coach Jake kasi po matagal ko na po siyang kilala. Dia. Si Dia! Oo, kilala ni Coach Rick. Nag-message din sa'yo? Yes. Pinad ko po si Kuya Tupper, chinat ko po. And then po, nagulat po ako, nag-reply po siya. And sobrang thankful po kay Lord dahil alam ko pong ginamit niya si Kuya Tupper na para makapasok ako ng Mavs. And yun, 2022, nag-stop po ako. At yes, tama kayo nang narinig guys. Nag-stop siya ng 1 taon. Pinakiusapan niya talaga yung parents niya dahil gustong-gusto niya maging varsity at makapasok sa malalaking schools. Sabi po ako sa parents ko na magpe-prepare ako ng 1 year para next year, this 2023, tatry kong mag-tryout or pumasok ng NCAA or UAAP schools para makapaglaro doon. And ayun po, pinayagan po nila ako. Ayun po, buong 1 year po na yun, nag-ensayo lang ako hanggang sa umabot po na, yun na po. Nag-tryout na nga po ako, kinuha na po yung information ko. Nalaman po nila na born 2004 ako and coming grade 12, which is 1 year and done sa school na yon. Unfortunately, pagpasok niya dun sa school na yun ay hindi pala pwede yung 1 year and done. And hindi po pala sila tumatanggap ng ganun kahit gusto po nila yung player. In-explain naman po nila sa akin yun na hindi po fit sa sistema kasi nga po 1 year and done po yung magagamit nila sa akin. Ano ibig sabihin nun? Yung maglalaro ka lang ng 1 taon tapos gagraduate ka na. Siyempre, mas maganda nga naman kung 2 to 3 years ka makakapaglaro dun sa school. Kung ikaw yung player na to, may isip mo sayang yung 1 taon na pinaghirapan mo para dun sa pagkakataon na yun. Pero ang nakakatuwa kay Ludwig ay hindi talaga siya sumuko. Tuloy-tuloy pa rin siya sa grind. Tuloy-tuloy pa rin siya dun sa mga pagkakataon na nawala sa kanya and hindi siya dun nanghihinayang. Yung buong 1 year na po yun, naglaan lang po ako, mag-ensayo po ako sa araw-araw. Almost 3 to 2 times ako mag-ensayo sa isang araw. So maganda yung attitude, maganda yung approach niya dun sa improvement na alam niyang haharapin niya. And yun ang dahilan kung bakit nandito siya sa Mavs. Gusto niya mag-prepare going to college. Gusto ko pong maturuan ni Coach Mav and ayun po, gusto ko pong matraining niya ako, ma-develop po yung skills ko na dito ko po makukuha sa Mavs. And alam naman po natin na dito sa Mavs is hindi lang po basta skills yung makukuha mo. Made-develop mo po yung attitude mo, yung as ikaw, as person, mababago mo po. And masasabi ko po dito sa Mavs is life-changing po and mababago po yung buhay mo, yung pananaw mo po sa buhay, kung paano ka po mag-ensayo, kung paano ka po makikitungo sa ibang tao, yun po. And matututo ka po talaga sa iba't ibang paraan po dito sa Mavs Phenomenal, hindi lang po sa basketball. Isang advantage na meron si Ludwig ay yung father niya dahil grabe yung suporta. And sobrang swerte ni Ludwig sa pagkakataon na yun. Message kay anak, good luck at alam ko naman kung gaano ka deserve to. Sa attitude, no problem. Improvement skills, yun lang. Alam ko dito tataas ang level nito kay Coach Mavs. Salamat po. Nga pala, almost 1 week lang magsistay dito si Dia. Katulad ng kay Ashley ay binigyan natin siya ng 2 weeks, kay Dia naman ay 1 week. Ayun sana po, supportahan niyo po ako dito sa journey ko po dito sa Mavs. Although 1 week nga lang po yung nabigay sa akin ngayon and gagawin ko po yung best ko para po mag-improve ako and magamit ko po yun kahit wala po ako dito po sa Mavs. Makapag-inspire po ng mga kabataan na gusto din po dito.
So dun sa week na yun, titignan natin syempre kung anong klaseng attitude ang meron siya. Kung anong klaseng player siya, syempre kung paano siya maglaro, and syempre yung pakikisama before and after training. Lahat yun, i-check natin dun sa isang linggo na yun, hindi lang yung ensayo. Nga pala guys, nakalaban na rin ni Dia si Jillian ng one-on-one. And dun sa laro na yun ay nabigyan niya ng magandang laban si Jillian. And alam naman natin kung gaano ka-skilled si Jillian, kung gaano ka-powerful. Para sa edad niya, sobrang advanced siya. And para mabigyan mo ng magandang laban si Jillian, ibig sabihin ay meron ka ding ibubuga. At yun ang nakikita ko dito kay Dia. Well, actually guys, yun pa lang naman ang nagiging basihan ko. Hindi ko naman kasi talaga alam kung paano siya maglaro, and that's why I'm very excited na makita at malaman kung paano nga ba maglaro si Dia. At yan ang mapapanood nyo sa susunod na video na parang naging Dayo series.